Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo. Sa isang video message na inilabas ng Presidential Communications Office ngayong Marso 18, sinabi ng Pangulo na hindi napapanahon ang fare hike. Ayon sa kanya, may direktang epekto ang sitwasyong pandaigdig sa gastusin ng mga Pilipino. Dahil dito, inatasan na niya ang Department of Transportation na ipagpaliban muna ang implementasyon ng taas pasahe. I-postponean muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Kasabay nito, tiniyak ng pamahalaan ang suporta sa mga transport worker upang hindi sila lubos na maapektuhan ng desisyon. Kabilang sa mga agarang hakbang ang pagpapatupad ng libreng sakay sa buong bansa. Inanunsyo rin ang pagbibigay ng diskwento sa pamasahe sa MRT at LRT, gayon din sa mga toll road para mabawasan ang gastos ng mga motorista. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang normal na pamumuhay ng mamamayan sa kabila ng krisis. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming nga rin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alalahanin niyo po ninyo ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan. Sa gitna ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo, may panukala sa Senado na bawiin ang kontrol ng mga kumpanya ng langis sa pagtatakda ng presyo. Kapag naipasa, hindi na lang basta aasa sa galaw ng world market ang presyo, kundi magkakaroon na ng direktang papel ang pamahalaan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pag-aproba ng Senado sa emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspendihin ang excise tax sa langis. Ngayon naman, isinusulong ni Senate President Vicente Tito Soto III ang pagbasura sa Republic Act 8479 o ang Oil Deregulation Law of 1998. Ayon kay Soto, noon pa man ay hindi na siya pabor sa nasabing batas. Bago naging deregulated ang industriya, ang gobyerno ang nagtatakda ng presyo ng langis sa pamamagitan ng Energy Regulatory Board. Mayroon ding Oil Price Stabilization Fund na nagsisilbing pondo para pigilan ang biglaang pagtalo ng presyo. Pero sa kasalukuyang sistema, malaya ang mga kumpanya ng langis na magtakda ng presyo base sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, iginiit ni Soto na panahon na para bawiin ng Estado ang kapangyarihang ito, lalo na ngayong may gulo sa Middle East. Dagdag pa niya, kailangan ng mas malinaw at maayos na sistema para masigurong hindi dehado ang publiko. Inaasahan ang mainit na debate sa Senado kaugnay ng panukalang ito sa mga susunod na araw. Magandang araw po sa ating mga minamahal ng kababayan. Alam niyo po, paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postponean muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas at pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at sa LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road.
kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alalahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas.